Himayin pa natin ang update sa impeachment. Kasama si House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang gabi po, Congressman Chua. Hi, good evening Ninya at magandang gabi rin sa lahat ng mga taga-subaybay ninyo, lalong-lalo na mga taga-ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila. Kumusta po kayo, Kong, after today's hearing or impeachment trial, ano? And kanina, I don't know if you heard, ay kinukumusta rin po kayo ni former Senator Coco Pimentel at sinabing maganda raw yung inyong presentation kanina. Ay nako, napakasarap naman pakinggan yan coming from a bar top notcher, tsaka talaga naman napakahusay na senador. Maraming salamat po sa ating mahusay na senador. Alright, so kayo po kanina ang nanguna sa direct examination sa dalawang dating branch managers ng Land Bank sa ikasampung araw ng impeachment ni VP Sara. Ano po ang inyong assessment? Very quickly lang po, brief assessment sa nangyari. Well, yung kanina naman appetizer lang yun. Dahil siyempre Nina, yung mga itong usapin ng confidential fund, ito yung pinagmulan eh. Yung pondo na winidraw o in-encash sa dalawang bangko, which is yung Land Bank Shaw Boulevard branch sa OVP at doon naman sa Land Bank DepEd branch. So kanina na-establish natin siyempre na ito ay na-withdraw at yung buong amount na 125 million in the case ng OBP at 37.5 million ay buo na na-encash ng mga kani-kanilang mga SDO or Special Disbursing Officer na si Miss Gina Acosta at saka si Edward Fajarda. Okay, kung binigyang diin kanina ng defense na sinabi ng bank managers na hindi suspicious ang transactions, para sa mga nanonood at nakikinig po sa inyo, ano ba ang pagkakaiba ng unusual sa suspicious? Paano nyo gagamitin yung unusual nature ng encashments, no, or ng encashments na yan para patunayan ang misuse sa confidential funds? Well, sinabing unusual, pag sinabi mong unusual, base ito dun sa dalawang testigo natin kanina, kung yung amount ay malaki at hindi nila regular na ginagawa yon. So kaya siya unusual dahil ay ito naman ay first time nangyari na ang isang government agency ay mag-withdraw ng 125 million ng cash, no? Kasi sinabi nga nila yung iba dinadaan sa mga cheque. So ito talaga 125 million cash in 4 instances. Doon naman sa DepEd 37.5 million. Now, pag sinabi mo naman na suspicious, ibig sabihin yung source ay kaduda-duda. Ito hindi naman kaduda-duda yung pinanggalingan dahil galing naman ito sa National Treasury. So, would you say na okay, it's unusual but it's not illegal? That is not illegal. Unusual kasi first time na naka-experience sila ng ganitong kalaking one-time withdrawal or one-time check encashment from their respective branch. Opo. So, nagtugma yung ilang testimonya raw ni Madriaga sa naging testimonya ng mga dating branch managers ng Land Bank. Ano po ang masasabi ninyo sa ilan daw na pagkakapareho na ito? At can you tell us kung ano po ito? Well, yung sinasabi nila, yung number of bags na kinuha, 4. Yun din kasi yung sinasabi ni Madriaga. But the witness kasi kanina, hindi niya specifically ma-describe yung laki. Basta sinabi niya malaki, no, na bag ang kanyang nakita. So, yun ang mga specifics na nasabi rin. Kung hindi ako magkakamali ni Madriaga. So kung ganito po, kasama ba siya sa susunod na ipapatawag itong si Madriaga? Well, titignan muna natin kasi kagaya nga ng sinasabi, no, ng mga senator judges at
para siyempre mag-i-streamline tayo ng mga witnesses. Titingnan natin kung material yung kanyang sasabihin dahil kung may establish na rin naman natin yung gusto nating ma-establish dito sa Article 1, titignan natin kung ano yung mga testigo na babawas natin. Like for example, doon sa Article 4, doon sa threat, may mga binawas na tayo doon ng mga testigo kagaya na lamang ni Zulaika, ni Attorney Zulaika dahil na-establish na yung mga sasabihin niya. So dito naman ay sa ngayon kasi appetizer pa lang to. So yung susunod na dalawa, ito po yung importante dahil ito na COA, yung susunod na testigo natin. Yun nga po, ikinakabit nyo ba ang mga pondo sa mga questionableng resibo tulad ng Mary Grace Piatos o may iba pa kayong ebidensya, Kong? Yeah, may mga ebidensya. Marami naman tayong ebidensya. In fact, lahat ito naka-pre-mark na. At ina-analyze na lang namin kung kailan namin ito ipipresenta, kung ano mauuna. Okay. Hindi ho ba kumakambyo ang defense kapag sinasabi nilang sumunod sa rules ang bangko? Papaano nyo po ito tatalunin? Well, wala namang problema dito sa withdrawal na to Dahil insofar as the bank is concerned dito sa dalawa, wala pang illegal na ginawa. Kaya lang, kailangan natin ito ipresenta dahil ito yung source ng funding. Opo. So, yung mga susunod na testigo natin, ito na yung magtatahi. Yes, opo. Kung saan napunta yung confidential funds Yes, na yan. dahil yung pag-withdraw naman in itself, wala namang problema Di ba? So, yung paggamit, yun ang problema. Dito magkakaroon ng problema. Kaya yun ang patutunayan natin. Kaya nga magpipresenta na tayo ng mga COA officers. Ayun, yun ang mas mahalaga. So hindi nyo na kailangan palang mag-argue kung unusual, suspicious, or, di ba? Hello? Yes, Kong. So mukhang you all agree naman na those transactions are normal or hindi na kailangan mag-agree. Normally, unusual, parang gano'n, ano? Anyway, nawala sa linya si Congressman Chua. Maraming salamat po sa inyo, Congressman Chua.